mo ba pinapasilip ang tech and limits? Financer si Edward, ng IT company na yan. Sinabi ko na sa'yo before, ayoko ng loko ng relasyon. Sinabi ni Bettina kay Irene na sinundan niya si Edward dahil naghihinala siya pero wala siyang nalaman, lalo't saktong nagpasaklolo si Irene na hindi na din siya tumuloy at gulong-gulo na siya na hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya na nagiging paranoid na siya dahil feeling niya ay nagkikita pa rin sila Edward at Liv. Agad naman siyang pinaalalahanan ni Irene na yun ba ang gusto niyang magiging pamilya na ganamang sinabi ni Bettina na mahal niya si Edward. Giniit naman ni Irene na kung gusto niyang tapusin ang relasyon nila ni Edward ay sabihin lang niya ito sa kanya na kung papakasalan lang niya si Edward para sa kumpanya nila at para sa approval ng mama at papa nila ay kalimutan na niya ang bagay na yun at nangako siyang tutulungan niya si Bettina na maging chairman ng GLC na kaya niyang i-manage na kahit wala si Edward, na kahit sino sa kanilang tatlo nila Charleston ang magmana ay okay lang sa kanya, wag lang si Caroline or Carlo na parehong anak sa labas na kinatuwa naman ni Bettina na kahit papano ay may matinong naisip sa Irene na niyaya pa niya ang ate niya na magpamassage sila at sagot ni Bettina kaya pinagbigyan na niya ang kapatid niya. Habang nagmemeryenda naman si Bingo ay gulong-gulo na din siya na naaawa siya kay Caroline na nakailang beses na niyang sinubukang mag-text pero binuburan niya ito hanggang tumawag na ang dalaga sa kanya pero hindi niya maintindihan dahil sira ang cellphone niya kaya agad niyang sinabihan si Caroline na mag-text muna sila at agad namang nag-send ng message ang dalaga na ipapakita niya yung video sa papa niya na kailangang maghanda ni Bingo dahil siguradong tatanungin ni Wilson kung kanino niya nakuha ang video na hawak niya. Habang bago mag-umpisa ang meeting ni Wilson ay pinuntahan siya ni Gina na galit ito lalo na nang binigyan siya ng 5 minutes ni Wilson na magsalita kaya sinumbat niyang yun na lang ba ang kayang ibigay ni Wilson sa kanya na agad namang tinanong ni Wilson kung napapabayaan ba niya silang mag-ina dahil ginagawa niya ang responsibilidad niya bilang ama ni Carlo. Giniit ni Gina na alam niyang alam na ni Wilson kung sinong nag-hack ng GLC Bank na hindi man lang niya sinabi sa kanya na agad namang sinabi ni Wilson na wala silang planong ipaalam ang bagay na yun pero pinamukha ni Gina na pinagmukha siyang walang alam dahil ang dami niyang sinasayang na panahon para malaman niya kung sinong hacker na sinumbat naman ni Wilson na anak niya pa rin si Charleston pero hindi tinanggap ni Gina ang mga paliwanag niya na wala naman siyang balak ilaglag ang panganay niya na kahit gusto niyang si Carlo ang tagapagmana ng kumpanya dahil mahal niya ang anak nila at naniniwala siya sa galing niya pero mahalaga pa rin sa kanya ang pamilya nila. Giniit pa ni Gina na alam naman niyang wala siyang karapatang magdemand ng kahit na anong bagay pero nakiusap siyang wag siyang gawin na parang wala siyang isip, sabay umalis na siya kaya natahimik din si Wilson dahil ang gusto niya ay hindi na makalabas pa na galing mismo sa pamilya nila ang mastermind sa hacking incident na hindi niya alam na napakalaking pagkakamali na hinayaan niyang magdusa si Charleston sa bagay na hindi naman niya ginawa lalo't hindi niya binigyan ng pagkakataon ang binata na patunayan ang sarili niya sa pamilya nila at si Caroline lang ang tanging naniniwala na inosente ang kuya niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.